Naitala nga po mga kapatid, naitala ang inflation o antas ng pagtaas po ng presyo ng bilihin sa pinakamataas na level sa loob ng 13 buwan. Ito nga pong Pebrero ay bumili sa 2.4% ang inflation mula sa 2% na naitala noong Enero. Ito rin po ang pinakamabilis na inflation mula noong nakapagtala ang PSA ng 2.9% noong Enero ng 2025. Ito'y dahil daw sa mas mabilis na pagtaas po ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Nakaabag din daw ho ang mas mahal na housing at utilities at restaurants and accommodation services. Ito po ay wala pang Middle East crisis. Samantala, isinusulong po ngayon sa Senado ang panukala para otomatikong suspindihin ang excise tax at tabasan nga po ang value-added tax o VAT sa langis. Sa ilalim po ng panukala, otomatiko itong ipatutupad oras na sumampa sa 80 dolyar ang kada bariles ng Dubai crude oil. Posibleng may mawala daw na pondo sa gobyerno. Pero naniniwala po ang senador na mas maiging maibsan muna ang magiging epekto sa mga Pilipino ng sigalot sa Middle East. Nauna na pong humirit ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng kapangyarihan para nga bawasan ang fuel excise tax para mabawasan ang babayaran ng mga Pinoy sa produktong petrolyo. Samantala, isa pa pong panukala para po naman sa ating pong supply ng petrolyo. Isinusulong po naman ngayon ni Senate President Tito Soto ang pagtatatag ng isang National Petroleum Reserve. Yan nga po'y para daw mapalakas ang energy security ng bansa at matiyak na stable ang supply ng petrolyo sa gitna po ng krisis gaya nga ng nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Sa ilalim nito'y magtatayo po ng mga pasilidad sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na magiging imbakan po naman ng krudo at refined petroleum products. Pamamahalaan po ito ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOE. Posible namang maramdaman daw ng mga consumer po sa Abril ang epekto ng sigalot sa Middle East sa singil ng kuryente. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga na masyado pang maaga para sabihin kung anong magiging epekto ng sigalot sa presyo ng kuryente. Pero posibleng maramdaman daw ito sa susunod na buwan. Sa kabila naman yan, tiniyak po ng kumpanya na sinisilip na nilang inventaryo ng kanilang suppliers para matiyak na sasapat ang isinusupply nilang kuryente sa kanilang mga customer. We just want to assure the customers na we will work to their best interest, no? By looking into our suppliers and their fuel inventory, their current position in terms of being able to supply us. Tulong-tulong naman to. Talagang hindi ito kakayanin mag-isa ng Meralco. This is a concern that impacts and affects not only Meralco but the entire supply chain. Yan nga po ang tinig ni Joe Zaldariaga, ang tagapagsalita ng Meralco. May napili na daw pong lokasyon para nga sa pinakahuling estasyon ng MRT-7 sa hilagang bahagi po ng proyekto. Ayon po sa San Jose del Monte LGU, ilalagay daw ang ika-14 at huli o final station malapit sa hangganan po ng San Jose del Monte, Bulacan at ng Caloocan City. Isasama rin sa istasyon ang isang intermodal transport terminal na meron pong kapasidad na hanggang 60 bus. Mula sa terminal, makakabiyahe po ang mga bus patungo po ng Bukawi at Balagtas sa pamamagitan pa rin po ng NLEX. Target po ng San Miguel Corporation na buksan ang unang bahagi ng MRT-7 mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa 2027 pa. Kapag natapos po ang naturang proyekto ay mababawasan sa mas mababa po ng 35 minutes ang biyahe mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan mula sa halos 3 oras na biyahe ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!